ang mga Cayetano mahirap pagkatiwalaan. Nakababahala yung nangyari nitong mga nakarang araw. Okay lang na on record ito. Kaklase ko yan sa UP, kilala ko yan, nakalaban ko sa politika sa UP yan. At nagtrabaho ko minsan sa Taguig. Nakita ko paano lang patakbo ang Taguig. So doon pa lang makita mo na mahirap pagkatiwalaan ang salita ng taong ito. Yung tanong na yan, di ko tatanong kay Congressman Terry Redon. Kasi membro sila ng prosecution team. So pwede nating itanong sa professor na mas malayang sumagot sa kanyang mga katanungan. Si professor po ay professor ng sociology at ng political science. Kay Hubay naniniwala na yung pagbabago o diretsoy natin, yung kaguluhan sa Senado, iisang layunin na madelay o hindi matuloy ang impeachment. Magandang umaga po sa inyo lahat, no? Kung tutuusin yung aking pananaw bilang isang akademiko ay hindi ganang mahalaga ko para sa pagtingin ng mamamayan. Sabi nga ng iba, politics is perception, no? At sa mga nakikita kong lumalabas sa social media at narinig ko sa aking mga networks, karamihan ng mga Pilipino sa totoo lang na hindi naniniwala na walang koneksyon sa impeachment ng nangyaring power grab sa yung kudeta sa Senado. So kahit anong pasabihin ng mga politiko, nasa isip ng tao, yan ay ginawa para mapabagal ang pagtakbo ng impeachment proceedings. Kaya nga kami sa Consumer at Mamamayan, kasi yung aking samahan na kinakatawan dito ay isang Consumer Advocacy Network, no? Ang tingin ko, kung nais natin na magkaroon ng tiwala muli ang tao sa Senado, dahil sila magpuproseso ng impeachment, may dalawang dapat gawin ng Senado. Una, kinakailangan palitan ang pamumuno dahil wala nang tiwala ang tao kay Alan Peter Cayetano. In fact, last night, I was asked to sign an alumni group of UP campus leaders, former leaders in UP Student Council na hingin ng pagbibitiw ni Alan Peter Cayetano. Mayroon ng pumirma na mahigit 150 dating student leaders sa UP na pinapanawagan na tagalin si Cayetano o paalisin si Cayetano sa kanyang posisyon ngayon. At yung halos kalahati ng mga pumirma ay mga dating kapartido mismo sa UP. Hindi lang yung mga kagaya ko na kalaban niya sa politika sa UP. So medyo talagang sana naman mahiya ang ating Senate President at bumaba na siya. Pangalawa, kinakailangang ikonsidera ng Senado na ma-expel o matanggal si Bato de la Rosa sapagkat hanggat siya isang senador, bilang siya, kasama siya sa bilang ng mga senador na kailangang magproseso ng impeachment at marami ng tao ang tingin ko hindi talaga naniniwala sa kanyang pagiging senador at nasa tamang pag-iisip siya ngayon para magdesisyon. Alam naman ang lahat na siya isang supporter ni Digong at lalo na ngayon na nakapataw sa kanyang isang warrant of arrest, basically siya isang fugitive, no? Pugante na siya, wala siyang karapatan maging senador, dapat tanggalin sa Senado. Prof, gamitin ko lang yung premise po ninyo. Merong lumalawak na pagdududa ang mga mamamayan hinggil sa integridad nitong newly constituted na liderato ng Senado kung saan ang paningin ng marami ito ay friendly toward the Vice President. Kung ganito ang sitwasyon ngayon, Prof, at hindi pa man nag-uumpisa yung paggulong ng trial, ano kaya ang epekto nito sa kaisipan ng mga mamamayan kung paano nila tatanggapin yung magiging resulta eventually? Well, gaya nga ng sinabi ko, napakahalagang kahit paano makabawi ang Senado, no, sa perception ng mamamayan, kaya kinakailangan mangyari yung sinabi ko, wala si Alan Cayetano, sa liderato, at si Balto ay ma-expel. Pero ito hindi lamang usapin ng politika. At ang interest ko rito mainly ay sa consumer welfare. Ang politika ay kapatid ng ekonomiya. Sa nangyayari ngayon, hindi malayo na ang ating inflation rate ay lalong lolobo o lalong tataas ang inflation rate. Yung inflation rate, yung paglobo ng mga presyo ng bilihin ay nakakabit sa mga kaguluhang pampolitika. Pagka meron tayong instabilidad, ang mga investor ay hindi secure, ang mga businessman ay natataranta at nagkaka-problema tayo sa pananaw, no, ng ibang bansa. At dahil dyan, nadadampen, ika nga sa Ingles, o nagiging mabagal ang pagtakbo ng ekonomiya. Ang epekto nito ay
sinasalon ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mataas na presyo ng mga bilihin. Kaya kinakailangan talagang kagyat na maresolba ang mga usaping ito. Pero tayo po naman ay professor ng sociology, no? Saka political science. May tanong ko rin ito sa ating makasamang kongresista. Sa gabi na yun ng Miyerkules, may mga panawagan eh. At may na punta kayo rito, tulungan niyo ako. Magtipon-tipon kayo rito. At sinasabi na yung pagpapaputok ay maaaring isang uri ng pananakot o paghingi ng tulong sa mga tagahanga na ina-assault kami, ipagtanggol ang integridad namin ng institusyon pala. Walang dumating. Anong foreboding nito as a sociologist that you are, as a political scientist? Ano ba ito? Wala na bang naniniwala? Kasi naalala ko nung kwento ng lolo ko, nung EDSA People Power 1 isang tawag lamang nung nakasutana, bumaha ang tao. People Power 2, yung EDSA 2. Isang tawag din ng mamang nakasutana, bumaha ang tao. Ay ito kita natin, pag nahulog ang karayom, ang tatamaan, semento hindi ulo ng tao. Hindi po ba napansin nga natin, ilan mga panawagan na ang ginawa ng mga leader o mga kinatawan ng Duterte supporters, no? At nakita natin hindi nila kaya magpatawag, mag-mobilize ng maraming bilang mga tao at masustain ito. Kahit si Harry Roque, si Mike Defensor, nanawagan sila, walang nangyari. So, ngayon, tingin ko, lalo pa si Alan Peter Cayetano, bilang isang senador na wala na sa moral high ground, ika nga, no? Para manawagan sa kung ano ang tama at mali sa ating bansa. So, tingin ko, hindi nila kakayanin mag-mobilize sa maraming tao. Ano expectation natin sa opening ng ng hearing sa Monday sa Senate? Do you expect a position na wag ituloy ang trial by the Senate? O kailangan maging vigilant tayo. That's possible. No? So, kailangan i-apply doble-doble yung pressure sa Senate. And ginagawa na to ng kabataan para maramdaman yung totoong pulso ng taong bayan, which is dapat simulan na sa kagyat forthwith ang trial. No? Clear naman po yung numbers, no? May recent survey nagsabi 69% gusto nang magsimula yung trial. Kahit mga mismong supporters ni VP Sara gusto magsimula para ma-clear yung name niya. Unfortunate lang na sa lahat ng opportunities na na-provide kay VP ay hindi niya po hinawakan yun or ginamit para ibigay yung sagot na taon-taon nang hinihintay ng taong bayan. No? So, ang sa parte naman ng kabataan, no, sila ay nag-raise din ng alarm na yung change in leadership could mean a detrimental effect on the impeachment trial. That's why different organizations na mga pinanggalingan din ng mga senators na nasa bagong majority, pinapanawagan din sila na gamitin yung konsensya nila para bumoto and even umakto accordingly doon sa konstitusyon at batas. So, naasahan natin pero kung kumilos yung mamamayan, kung kumilos ang kabataan, mararamdaman natin yung pag-prevent nun. Parang ang nangyari, hindi ba si Vice President Sara, she dismisses all yung nilalaman ng articles of impeachment. Parang sinasabi yan, this is pure fiction, baseless, unfounded. So, can we expect yung mga pro-Duterte dun sa among the senators to reflect the same stand and ipakwash yung impeachment trial? Baka may range of stances sila. Meron dyan, maghahawak ng posisyon na dapat may trial pa ring tumuloy-tuloy kahit papaano.
then sa loob, pwedeng maniobrahin yung motions in a way favorable kay VP Sara. Meron namang puposisyon na hindi talaga gawin at all ang trial, no? Wag simulan dahil reflecting yung position ni VP Sara, quote-unquote, baseless siya. No? Pero, ang sa atin naman, ang klaro, at every step of the way, public records yung hawak natin. Government documents ang hawak natin para masabi, no, na may basihan na yung impeachment offenses sina-charge sa kanya, dapat i-hash out to a full-blown trial. No? So, andyan yung confidential and intelligence funds na ang COA na mismo naglabas ng mga desisyon and even desisyon sa apela ni VP at ng OVP, no? Na meron dyan nahanap na hindi naayon sa memorandum nila yung paggasta at may in-order at may inuutos na ibalik, no, sa kaban ng bayan. Meron din yung unexplained wealth, no, 6.7 billion pesos flagged by the Anti-Money Laundering Council na covered at suspicious transactions. No, malaki yun. No? Hindi pa tumpik-tumpik at hindi kung saan-saan nahugot na numero. And actually, no, empowered yung AMLAC na i-receive from the banks themselves na sila nag-report na fina-flag nila yung gantong klaseng transactions. And even, yung outright statements, sinasabi sa mamamayan, papatay siya ng tao. Nakaka-alarma yun, di ba? So, yan lahat public records yan. Dumaan sa mahabang proseso para sumunod sa rules of evidence na maisumite sa House Committee on Justice and sa Senate to convene as an impeachment court. So, may mga magsasabi ng ganyan, pero confident tayo na dumaan yan sa proseso na hindi masasabi at maibabato yung ganong akusasyon. Kay Kong Terry, Kong, yung naging botohan, resulta ng botohan sa Kamara, very historic. Pero sa lahat ng mga miyembro ng Kamara, kayo yung very consistent dun sa forecast na bago pa lang dumating yung botohan, nagbigay na kayo ng numero at yung numero nyo napakalapit dun sa naging turnout. Ano ba ang nilalarawan nung ganong kalaking boto? Ibig bang sabihin talagang nalansag na yung mga kaalyado ng pangalawang Pangulo sa Kamara? Bago po ang lahat, magandang umaga sa ating lahat. Actually, parang malayo nga yung sinabi ko. Sabi ko, 215 nung Webes, pero pumalo pa rin po ng 257 eh. So, ang actual po expectation ko po nung araw na yon ay papalo lang po ng 235 po yung boto. Pero 257. Yung pong 257 ay 80% ng kabuuan po ng Kamara. No? So, overwhelming po yung boto to impeach the Vice President. At tama po kayo na even within the strongest bailiwicks of the Vice President and the Dutertes within Mindanao, within Cebu, within Visayas, hindi po ito nag-turn out for the Vice President. So, I think that point needs to be made. And going into the Senate, dapat yun din po yung talagang makita ng lahat ng mga political actors, no, na talagang nagsalita po yung Kongreso from all sides and shades and persuasions that there is a reason for impeaching the Vice President a second time under two different Congresses. No? So, sa pagpasok po ng Lunes, tama po yung binabanggit kanina, yung kabuuan po ng 11-person House Prosecution Panel ay pupunta po sa Senado ng alas 3 ng hapon, May 18, para saksihan po yung pagbubukas ng Senate Impeachment Court. Batay po doon sa pronouncement at liham ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ano ho yung dahilan? Bakit ho kami magpupunta roon? Una, paggalang po sa Senado. Pangalawa, paggalang po doon sa proseso na itinatadhana po ng konstitusyon po mismo. No? Kasi siyempre, ang talaga naman pong
mayor na partido dito po sa trial na ito, yung pong partido po ng Kamara, no? Bukod po dun sa partido po ng Vice Presidente. Limited pa ho yung papel, no, ng Kamara dito po sa araw na ito, pero mahalaga po masaksihan po officially ng prosecution panel yung pong magiging kaganapan sa araw po na ito, at inaasahan ho namin na talagang magko-convene sa araw po na ito yung pong Senate Impeachment Court, at gugulong na sa wakas ito pong trial ng atin pong pangalawang Pangulo. Kung Terry, balikan ko lang yung una yung sinabi na dumami, 257 ang bumoto. Alam naman natin at natanong ko na rin dito, several weeks ago, na si Congressman Ronnie Puna ay nagsabi na may dalawang grupo na nanghihikayat sa mga congressman na wag bumoto. Una, yung popularity ng grupo ni Sara Duterte. Pangalawa, yung isang religious sect. Pero in spite and despite of that, nadagdagan pa yung bumoto, 257. Una, dun sa seeming popularity ni Vice President o ng Duterte political brand, naka-apekto ba yung lumabas na survey na hindi pala invincible si Sara Duterte? Tingin ko po doon sa pagdidesisyon po ng mga kinatawan nung pong araw na ito, lahat po ng mga binabanggit po ninyong konsiderasyon ay nailakap, no? Doon po sa arithmetic nung pong pagdidesisyon po ng mga kinatawan. At tingin ko kahit po yung survey na binabanggit ninyo, kung saan in dead heat si Vice President Sara Duterte at si Senator Raffy Tulfo, at malapit na malapit yung pong lamang on a head-to-head ni Vice President Leni Robredo at ni Vice President Sara Duterte, tingin ko po nag-unmask po yun kasi nung aura ng supposed invincibility ng atin pong pangalawang Pangulo. So, tingin ko nakapag-ambag po ito doon sa dagdag pong tapang ng atin pong mga kinatawan na manindigan po ng araw na ito at impeach po si Vice President Sara Duterte. Kung politics is perception, pag ang perception ay mahina ka, you are. Nakikita niyo ba na ito yung simula na yung parang nakrack na yung code ng aura of invincibility ng Duterte brand? Ang totoo po, yung pong isa sa mga sinasabi talaga ng mga kababayan po natin, yung pong pinakamabigat na batayan for impeaching the Vice President ay yung pong araw kung saan inilatag ng House Committee on Justice yung pong AMLAC report. Kung saan pinag-usapan doon, una, 6.7 billion in total transactions na mag-asawang Duterte Carpio, 4.4 billion in inflows. Ibig sabihin, ito po yung pumasok na pera. 1.5 billion in outflows. Ito po yung lumabas na pera mula sa bank accounts. 2.8 billion in net inflows. Ito po yung natitira sa mga accounts po nila. Mahalaga po yung bawat aspeto po ng mga numero eh. Kasi una, yung pong 6.7 billion, sinasabi nila, alam nyo, 1 plus 1 lang yan. Yung pumasok, tsaka lumabas, nagiging 2. Pero, ang pinapakita ko kasi ng total transactions, yung pong scale ng financial profile po ng mag-asawang Duterte Carpio. Ano ang ibig sabihin nun? Yung financial scale po at profile, ibabangga po ito eh. Doon sa 88.5 million na SALN. Kahit sino kausapin natin, accountant, financial expert, ang sasabihin ho nila, hindi kayang magluwal ng 88.5 million na net worth ang isang 6.7 billion na scale po of financial transactions. Yun yung una pa lang. Pangalawa, doon po sa inflows, 4.4 billion in inflows. Ang tanong po doon, saan galing yung 4.4 billion in inflows? Ano ba sila? Sila po ay public servant, mga abogado, meron pong mga naluluging mga negosyo. Papaano po magkakaroon ng pagpasok na 4.4 billion sa loob po ng bank accounts ng ganito pong klaseng mga mag-asawa na ito po yung aktual na kabuhayan at trabaho po nila.
Pangatlo, yung pong outflows. 1.5 billion in outflows. Ang tanong po roon, saan napunta? Yung pong 1.5 billion. Kadalasan po, ito po ay napupunta sa expenses, napupunta sa investment. Kung napunta po ito sa investments at pag-aari, bakit hindi yun nakalagay sa SALN? Sa loob ng mahabang panahon at natapos ng 2024, 88.5 million. So kung hindi ho yun, nailabas doon, nakalagay sa SALN, meron pong SALN violation. Panghuli, yung pong net inflow, ibig sabihin, ito yung natira sa loob po ng bank accounts, no? So, again, kung natira po yan, dapat nakalagay yan doon sa SALN ng atin pong pangalawang Pangulo. Pero nakita ho natin, from 2019 to 2024, walang nakadeklara ron na cash deposits, wala po nakadeklara ron na cash on hand. So, yan po yung mga pag-uusapan po talaga ng mga aktual na ebidensya pagdating po sa trial, and yung dagdag na mga ebidensya pag nakapag-unseal na ng BIR documents at nakapagbukas na po ng bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. Kung susugan ko lang yung nabanggit po ninyo, ibig bang sabihin po nito, at ito naman yung inaasahan ng marami sa ating mga kababayan, magkakaroon po ba ng muka yung detalye nitong mga accounts na pinag-uusapan po natin? Meaning, during the conduct of the trial, ibig po bang sabihin, makikilala ng mga tao kung sino at kung kanino nagmula itong mga daluyan ng mga salapi na ito? Yung sources po, meron na hong pagpapakita nung nakaraan, ano? So, galing po kay Senator Trillanes po, yung ilan sa mga halimbawa ng pinanggalingan nung pong mga cheque na pumasok po sa accounts, no? So, may mga pangalan na pong nababanggit dito po, no? So, that will be further confirmed during the trial phase itself. No? Pero, pangalawa, dahil makapagbubukas na ho tayo ng bank accounts, yan po yung pwede ho natin makita. Kasi magiging confirmatory na po yung bank accounts opening doon sa mga nakalagay po at nakapasok sa mga reports po ng AMLAC mismo. So, tama po kayo, pwede hong ma-unmask yung sources of funding at yung actual level of funding na initially being reported already by the AMLC. Kahapon may kakwentuhan akong mga kaibigan at napag-usapan namin yung nakarang political dynamics sa Senado. At ang isa sa akong konklusyon sa talakayan ang nangyari dito. No? Suma total, nasira yung Duterte brand ng politics. No? Alam mo, pag sinabi mong Duterte, matabil yan, no? Matapang yan, naghahamon yan. Siga ang dating. Pero ngayon, nakita mo yung larawan ni Bato, no? Tumatakbo, nadadapa, ngumangal-ngal. Tama si Professor, matatawa ka talaga, no? Baliktad. Nawasak talaga. Matanong ko kayo, kayong tatlo, may epekto ba ito sa impeachment trial? Anong lalim taglay nito? No? Maaari bang magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado, bagamat sinabi na nga ni Professor, merong matinding paghingi dyan. At kung pwede na, sipahin na rin si Bato sa Senado. Matanong ko kayo, ano ba epekto sa mga pananaw ninyo? Okay, sabi ng ating binibini mauna raw ako. Actually, talagang maganda yung mga developments para sa akin bilang isang tao na critical sa mga Duterte supporters ka. Lalong-lalo na, ito yung pinakamalaga para sa akin. Sabi nga, politics is perception. Pero higit sa lahat, politics is addition pag-election, di ba? At natingin ko, sa Lunes o sa 18, kung matuloy ang trial, magiging maingat ang mga senador. Higit sa lahat, ang mga trapo na yan ay politiko, no? Whether progressive or traditional sila, politiko yung mga yan. Magbibilangan yan, magkukompute yan. Yung political calculus yan, gumagana. At tingin ko, alam nilang lahat na kahapon may nag-launch ng isang online signature campaign. At sa loob lamang ng 2 o 3 oras, may lumabas na
halos 3 milyong pirma na nananawagan na ituloy ang impeachment at i-impeach si Sara. Ngayong madaling araw, chinek ko, nasa 5 milyon na. Sabihin na lang natin, may 5 milyong Pilipino ngayon na gusto makita matuloy ang trial at ma-impeach si Sara. I-multiply mo yan ng 5 dahil ang average Filipino family size ay 5 to 6. So, that means there are 25 million Filipinos out there at least who want to see the trial proceed at the very least. And at most, to be able to show that Sara Duterte must be made to account for whatever are her political sins to the country. Okay. Professor, meron yung ebidensyang nasa kahon na selyado. Sa political science professor that you are, anong mas potent politically? Buksan yun o hindi? Kasi naalala ko yung second envelope sa panahon ni Erap. Medyo tangential lang magiging sagot ko, pero tingin ko mas mahalagang punto ito kasi, okay, anyway, yung sagot ko po medyo tangential, subalit connected. Pero mahalagang kasing masabi ito. I'm a very optimistic person. However, given my political training and experience, ang mga Cayetano mahirap pagkatiwalaan. Nakababahala yung nangyari nitong mga nakarang araw. Nagkaroon tayo ng mga bagong artista sa Senado, no? Na kesyo, sinabi niya, was under attack. That can be extended to include would or will be under attack. They can do anything to delay, to impede, o to totally stop the proceedings. We don't know what will happen. Kaya nga dapat nakahanda ang buong civil society at any point in time, kung kinakailangan magmobilize sa tayong lahat, magbabas muli, gaya ng EDSA 3, gawin natin kasi hindi mapagkakatiwalaan ng mga Cayetano at ang mga supporter nila na gumawa ng tama. Yan ang tiyak ako. Si Cayetano po, okay lang na on record ito. Kaklase ko yan sa UP, kilala ko yan, nakalabang ko sa politika sa UP yan. At nagtrabaho ko minsan sa Taguig. Nakita ko paano lang patakbo ang Taguig. At masasabi ko ng tahasan, hindi ko mapagkatiwalaan ng mga Cayetano. At tandaan natin, kahit ano pwede gawin ng mga tao na yan. Sabi natin kanina ba, politics is perception, politics is addition. Dagdagan ko yan. Politics is the art of the possible. Anything can happen. We did not see what happened in the last few days, and we can see what will happen. And given their state of mind, their frame of mind, and their history, anything can happen. So we should be all prepared. Prof, why so harsh? Sabi ng mga bata, baka masyado kang harsh sa Cayetano. Nung nakaraang speech niya, ang tawag niya kay dating Senador Enrile ay Tito. Pero kinorek ng mga anak. Nakita ko yung video ni dating First Gentleman Mike Arroyo. May sinasabi rin tungkol kay Alan Peter Cayetano. I mean, bakit ka masyadong harsh naman sa mga Cayetano? Well, gaya ng sinabi ko sa inyo, meron kong personal na karasan sa kanila, no? Sa pakipagtrabaho, pakipagdeal sa kanila. Hindi ko pwede sabihin lahat, napakahaba nun. Pero ito na lang, one point. Kanina nabanggit ng kasama natin dito, sinabi ni Cayetano, ang forfeit ay agad-agad. Actually, in social media, umiikot ngayon, merong video na umiikot, kinokontra niya sarili niya. At in one video, sinabi niya, hindi ito agad-agad. Sa second video, sinabi niya, ang ibig sabihin nito, agad-agad. So, Cayetano versus Cayetano. So, doon pa lang makita mo na mahirap magkatiwalaan ang salita ng taong ito. Kaya ako harsh sa kanya. Dahil ang pinaka-pet peeve ko bilang guro, ay ang pagsisinungaling. Sa buong buhay ko bilang guro, 30 years na ako nagtuturo sa 6,000 plus or minus sa estudyante ko. 4 pa lang ang binagsak ko at 2 doon dahil sa plagiarism. Pagsisinungaling yan. Kung some members of the impeachment court would insist na dahil walang batayan ng articles of impeachment, ano yung naaring tipping point na would result in calling for people power? Siguro, can you reframe the question, sir? Ano yung magiging Tipping point. Tipping point. na people would call for street mobilization and practically people power sa Teka sandali. Tanong ko rin, Professor. Maligali kami rito eh. Okay na.
Sino people power? Pwede bang magpatalsik ang people power na vice president? Alam mo, napapatalsik yung pinuno. Yung presidente, pinapatalsik ng people power. Oral exam yan, prof, ha? Well, it can, sabi ka, di ba, art of the possible yan eh. Si Arab napatanggal, di natin inaasahan, di ba? So, ganito rin na pwede mangyari. Kahit nasa karanasan natin, ang napatanggal na sa pamamagitan ng uprising or people power ay dalawang pangulo na. So, pwedeng maging ngayon, busy pangulo naman, di ba? Sino makapagsabi? Depende yan sa lakas ng ating paglabas at pagiging solido. At ano naman ang nakikita kong positibo sa mga mangyayari, no? And this is my fervent wish. My fervent wish as part of the civil society and also as a citizen myself, no, as a voter, I want to see a more solid opposition, a genuine opposition. The Dutertes are functioning themselves, di ba, as the opposition. Kasi ang administration daw ay ang mga Marcos na actually mali kung tutuusin. Ang real opposition, yung mga buwabangga sa mga patakaran ngayon, okay? At hindi ko nakikita na yun ang mga Duterte. So, ang aking nakikita rito na pwede maging positibong resulta ng impeachment trial na ito ay maging mas malinaw kung sino ba ang tunay na oposisyon. At ang tunay na oposisyon na yon, kung magkaroon ng kaguluhan o halimbawa hindi pagbubukas ng mga dokumento na nakasil sa ngayon, yan ang pwede maging tipping point. Yung opposition na sinasabi ko, yung real opposition na yun, ang pwedeng manawagan para sa EDSA 4. Pero teka, Professor, sige tapuan, para mabuo yung sagot ni Prof sa ating komplikadong tanong. Kasi binabanggit po doon sa mahirap i-people power, yung number 2. Una, maski magalit na tao sa senador, 12 dyan, politically immune for the next 5 years. Doon pa sila sasalang eh. Pag sila assuming na hindi sila takot sa political pressure, bumoto for acquittal, ay malalaman pa naman ng tao kung may effective. Balik talaga yung tanong, balik talaga yung paliwanag. May 2 taon para gumawa ng quote-unquote corrective measure kung sino man yung naging unpopular. Kakandidato lang dyan, kalahati lang naman ng mga senador o less than kalahati. So, para saan? Sino i-pressure ng movement na yan ng mga tao? Assuming na magkakaisa ang tao para kumilos. At sagutin ko na lang din yung naging tanong kanina. Well, una, historically, yung tipping point ay yung hindi pagbukas ng envelope. Ibig sabihin, meron ang harang doon sa pagpoproseso ng impeachment trial. So, kung may makita tayong ganong similar na incidents, kailangan nating pagbantayan, no? And ikalawa, agree din ako sa point ni Professor na ang point naman ng paglabas sa kalsada or people power ay hindi necessarily para magbago ng liderato, pero to apply public pressure for pwedeng gano'n, no? Apply public pressure for a certain decision point. No? So, kung meron mang attempt na harangin yung impeachment trial at any point, no? At yun ay tipping point, pwedeng magbago yun dahil sa public pressure. So, pero may counter question naman si Prof, no, na, well, honestly, ang iniisip ng mga senador ay yung kanilang re-election. So, technically, quote-unquote, hindi naman mag-figure yan until election year, ganyan. Pero, yun naman din po yung kapangyarihan kung isusustain natin yung momentum ng ating political participation. No? May exercise sa ballot, pero may exercise din yan sa consistent, no, pressure kung paano dapat gumalaw ang ating mga public officials, no nakaayon hindi lang sa konstitusyon pero sa mga prinsipyo ng pampublikong serbisyo. Kung
kahit mataas yung public pressure ay hindi mag-decide o hindi umayo ng isang senador doon sa gusto ng mas marami, maalala natin yan. Yun naman po yung naging historical trend din. Tungkol doon sa process, gusto ko lang itanong, ano yung role ng private prosecutors in impeachment trial as compared to yung House prosecutors? Well, sa lahat po ng mga impeachment proceedings mula po nung umpisa, from the Estrada to the Corona, and now with the Duterte impeachment proceeding, malaki po yung papel ng mga private prosecutors. No? So, tumutulong po sila doon sa public prosecutors, doon sa, syempre, sa research and strategy, at actually kahit sa trial proper po, may papel din po sila doon sa presentation of evidence. No? So, pinipinal lang po namin yung po kabuang listahan ng mga initial na private prosecutors, but hopefully by next week we can give some names already for the public to know who these private prosecutors are. Volunteers po, mostly. Pero syempre, may mga pangalan at batikang mga abogado rin naman po. Yung pong mga kasama din po natin sa prosecution panel. Kung bibihirang mangyari ito sa kasaysayan. But itong huling survey na inilabas ng isang survey firm, sa numero nilang paso ng House sa trust and performance rating yung Senado. Sa isang nagmamatyag at mag-aaral ng politika na kagaya ninyo, ano ang pakahulugan ng resulta ng survey na ito, Kong? Wala naman, siyempre, I don't want to make it a comparison between the houses, no? Pero I can only speak for the House. Ito po kasing mga surveys relating to performance of the House of Representatives is a reflection of what we had been doing on matters relating to accountability, no? So, hindi lang naman po ito, tingin ko, tungkol sa impeachment, tungkol din po ito sa lahat ng iba pang mga nauna na mga accountability mechanisms and proceedings that we had undertaken, no? So kasama diyan syempre yung flood control investigations, Quadcom nung sa nauna pa, at ito na nga, ito po nga impeachment proceedings sa House, no? So nakita niyo naman po kung papaano din ho namin na sineryoso yung pong kabuang proseso na ito, no? So malaking bahagi po rito talagang hindi ho nag-grandstand yung pong mga kinatawan at talagang very direct to the point at paggalalatag lang po talaga na ebidensya yung pinag-uusapan doon po sa mga proceedings na ito. So, I think that is the reason why meron pong surging of performance indicators yung po House of Representatives. Hello. Para kay Professor, kanina tinanong ko kayo as a political scientist professor at as a sociologist. Yung grupo nyo consumer at mamamayan. Nireserba ko yung huling tanong para sa inyo Ano masasabi nyo? Kasabi ng iba para di matuloy impeachment. Yan namang impeachment hindi naman makakain yan Hindi nakakabusog yan. Dami naghihirap. Ba't yan na pinag-uusapan? Kayo bilang grupo nyo, advocate ng karapatan ng mamamayan at ng consumer, paano nyo ito ipaliliwanag? Walang sa isang pagtingin talaga, kung iisipin nga, no, kung practical tayo, ayaw natin talaga na magkaroon ng kaguluhan sa gobyerno, sa impeachment. Kasi nga, kaya nasabi ko kanya, makaka-apekto sa ating ekonomiya, mas posibleng tumaas lalo mga presyo, lumobo ang inflation, diba? Diba, sinabi ko na kanina. Subalit, ang usapin ng impeachment ay hindi naman usapin talaga ng ng 2028 or election sa kung kinakampi natin ang mga Duterte o hindi. Usapin ito ng mapanagot kung sino man ang may kasalanan. Mayroong akusasyon kay Sara Duterte na siya ay nakinabang sa yaman ng bayan sa maling paraan. Ito ang usapin dito, huwag natin kalilimutan. At bilang isang mamamayan at consumer,
may epekto to sa ating, hindi lang sa ating karapatan na hindi nakakain, sabi ng iba, kundi sa ating ekonomiya, gaya na piniliwan ko kanina. Kaya kinakailangang matuloy ang impeachment proceedings sa dalawang kadahilanan para sa akin. Una, maisaayos ang ating mga proseso at institusyon. Pangalawa, para mapanagot kung sino man may sala. Kung hindi natin mapapanagot ang taong may sala o hindi dumaan ang proseso na maayos, lalong gugulo ang ating bansa. Dali ako sumagot.